Mas lalo pang kumalabog sa kabang dibdib ko nang pumasok ng tricycle na lulan kami sa bayan ng Konsolasyon. Ito ang sentro ng kalakaran sa probinsya ng Kalinao. Maraming mga establishment at puntahan talaga ng mga tao. Pero talamak ang krimen at iligal na gawain. Sa unang barangay pangalang ay talamak na ang mga beer house at tumadagundungan tugtog sa speakers na nasa labas at nakatapat sa kalsada. Pero ayon na rin sa mga chismis na naririnig ko, ay hindi lamang simpleng inuman ang nagaganap sa loob ng beer house. Talamak din ang bentahan doon. Halos hindi na ako mapakali sa kinauupuan nang pumasok ang tricycle sa gilid ng isang beer house. Sa likod nito ay may malaking lumang bahay. Chang, ano pong gagawin natin dito? Kinakabahang sabi ko. Basta, malalaman mo mamaya. Umayos ka nga dyan para kang natataing hindi maintindihan. Asik niya sa akin. Chang, umuwi na po tayo. Mangiyak-ngiyak na sabi ko. Hindi ka ba titigil? Gusto mong masaktan? Sikmat niya sabay sa bunot sa buhok ko. Tuluyan na akong naiyak. Tumahimik ka. Huwag kang umiyak. Kapag naburay ang make-up mo, masasampal pa kita. Kinagat ko na lang ang labi ko, tahimik na umiyak. Hanggang sa makababa na kami ng tricycle at umalis na ito. Tinanaw ko na lang ito ng tingin. Halina kayo. Ani Chong Oka na nauna sa amin papasok sa kahoy na double door na may bantay na 2 lalaki na naninigarilyo. Mahigpit na hawak ni Chang ang braso ko at pakaladkad akong hinila. Halos matapilok na ako sa suot kong high heels. Chang, ayoko po. Iiling-iling na sabi ko at tinila ang brasong hawak niya. Lumapit siya sa akin at pinandilatan niya ako ng mata, sabay tampal ng malakas sa pisngi ko. Dinuro niya ako. Tumigil ka ha? Kapag hindi ka sumunod sa akin, tatamaan ka na. Nakita mo yung 2 lalaki sa may pinto? Yun ang nangyayari sa'yo kapag hindi ka sumunod. Mahinang asik niya sa akin. Nawindang ako sa sinabi niya, kasabay ng pangangatal ng katawan ko sa takot. Ano ba kayong 2? Bilisan niyo na nga dyan. Tawag ni Chong Oka na kausap ang 2 lalaki. Halika na, naiinip na sila. Anit Chang at hinila na ako. Napalingalinga ako. Bukod sa 2 lalaki sa harap ng pinto, ay may 2 pang lalaki sa bungad ng maliit na daan na pinasukan namin. Mukha silang bantay at naninigarilyong nakatingin sa amin. Kahit tumakbo ako, ay hindi ako makakatakas dahil sigurado nga habulin nila ako. Isama pa na ang suot kong sandals ay mataas ang takong. Yan na ba yun? Tanong ng isang lalaki na may malaking katawan at may tattoo sa leeg. Hinagod pa niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Ngumisi siya. Ganda nito ah. Sabi ko naman sa inyo eh. Maganda talaga tong si Ivy. Inosente pa yan. Anang Chang Linda na ngiting-ngiti pa. Kinalabutan naman ako sa sinabi niya at sa tingin sa akin ng 2 lalaki. Chang, naiiyak na tawag ko sa kanya. Tumahimik ka. Pabulong na asik niya. Teka, nasan pala si Katano? Tanong ni Chong Oka. Nasa loob, busy. Nakangising sabi naman ng isang lalaki na may mahabang buhok. Ngumisi din si Chong Oka. Di paano yan? Di ba kami pwedeng pumasok sa loob? Ngayong gabi ang usapan namin eh. Nagbili naman si Bossing. Anong lalaking may tattoo sa leeg. May dinukod siya sa likod ng bulsa ng pantalon. Isang sobrang kulay brown at iniabot kay Chong Oka. Lumaki naman ang ngiti ni Chong Oka at Chang Linda. Sa tingin ko ay perang laman niyon. Hindi naman ako tanga kung anong nangyayari. Kinutuban na ako kanina pa. O sige, iwan na namin si Ivy sa inyo. Ingatan niyo yan ha. Babalikan na lang namin siya sa Lunes. Sabihin mo kay Katano, pakasaya ka mo siya. Ngising-ngisi na sabi ni Chong Oka. Nataranta ako sa sinabi ni Chong Oka. Iiwan nila ako. Binenta nila ako para gawing parausan. Chang, wag niyo po akong iwan dito. Lumuluhang samo ko. Humawak sa braso ni Chang Linda. Hindi pwede. Nagkasundo na kami ni Katano at saka isa pa. Isang araw at 2 gabi lang naman. Pag uwi mo, babalatuhan ka namin ng Chong mo. Anit Chang at pilit tinatanggal ang kamay ko. Pero Chang, ayoko po. Huwag niyo akong iwan dito. Baka kung anong gawin nila sa akin. Huwag kang mag-alala, Ivy. Wala silang gagawing masama sa'yo.
Paglabas mo rito, marami ka nang matututunan. Ngising demonyo na sabi ni Chong Oka. O sige na, kunin nyo na to. Babalikan na lang namin sa Lunes. Hinawakan ako sa magkabilang braso ng malalaking lalaki at pinasok sa loob ng malaking bahay. Umiiyak na nagpupumiglas naman ako. Chang, wag niyo akong iwahan, parang awahan niyo na. Pero para silang bingi na hindi man lang ako nilingon at nagtuloy-tuloy palabas ng compound. Kinausap pa nila ang isang lalaking bantay. Siguradong tiba-tiba si boss dito. Ang ganda-ganda. Sariwang-sariwa. Ngisi ng lalaking may mahabang buhok. Ang bango-bango nga eh. Sabi naman ng malaking lalaking may hawak sa akin at inamoy pa ang leeg ko. Huwag po! Parang awa nyo na. Pakawalan nyo na po ako. Umiiyak na pagmamakaawa ko sa kanila. Hindi pwede, bayad ka na ni boss. At pag-aari ka na niyan ngayon hanggang bukas ng gabi. Sagot ng lalaking mahaba ang buhok. Parang gusto kong ako muna ang unang tumikim. Nakakagigil ang bango-bango. Ang lambot-lambot pa. Sumubsob pa ang malaking lalaki sa buhok ko at humahaplos ang mga kamay sa katawan ko. Pilit kong iniiwas ang katawan ko, diring-diri ako sa mga hawak niya. Hindi rin kaaya-aya ang amoy ng hininga niya. Huwag po, maawa po kayo. Tulong, Chang! Pero gaya nila Chang at Chong ay parang bingi din ang lalaki at hinahalik-halikan na ako sa leeg. Ang lalaking kasama niya ay tatawa-tawa lang. Hoy, ano yan? Sigaw ng isa pang lalaki na pababa ng hagdan. Tumigil naman sa ginagawa ang lalaki sa likuran ko at tumingala sa hagdan. Babae ni boss, galing kay Oka at Linda. Super ganda pre, nakakagigil. Gagawag mong pagnasaan yan, kay Boss Tano yan. Iakyat mo na nang matikman na ni bossing. Utos ng lalaki na nasa hagdan. Tapos na ba si boss sa mga babae niya? Tanong ng lalaking mahaba ang buhok. Ngumisi naman ang lalaki sa hagdan. Oo, kaya tayo naman ang magpepiesta mamaya. Sige na, akyat mo na yan. Wala na akong nagawa ng halos buhatin na ako ng malaking lalaki paakyat ng hagdan. Pilit akong nagpupumiglas. Nanununtok at naninipa pero wala ring silbi. Hanggang sa ipasok nila ako sa isang pinto. Bumungad sa akin ang office desk at sa likod nito ay nakaupong isang malaking lalaki na kayumanggi ang balat at kalbo. Sa tansya ko hinasa 50 ng edad niya. Nakasuot siya ng bukas na polo, nakita ang malaki niyang tiyan. May kandong-kandong siyang babae na halos hubad na at nakangiti habang nakasubsob siya sa leeg nito. Tumikhim ang lalaking nasa hagdan kanina. Kunot noong lumingon naman sa amin ng matandang lalaki dahil naistorbo siya. Boss, nandito ng babaeng bayad ni Oka at Linda. Binulungan ng matandang lalaki ang babae sabay abot ng lilibuhing pera. Ngiting-ngiti namang tumayo ang babae. At hinalikan pa sa pisngi ang matanda. Iniayos niya muna ang damit at taas noong dinaanan kami palabas ng kwarto. Nagsindi naman ng sigarilyo ang matandang lalaki at humithit habang hinahagod ako ng tingin. Abot-abot ang kaba ko. Halos kumawala na sa loob ang puso kong nagwawala na sa lakas ng kalabog. Kinikilabutan ako sa uri ng tingin niya. Tumango siya at dahan-dahang lumapit sa akin. Sinusuri niya ang mukha ko at katawan. Hinawakan niyang mukha ko at itinaas. Maganda nga. Haniya at muling hinagod ng tingin ang katawan ko. Sunod ay inamoy niya ako. Iniiwas ko naman ang mukha. At mabango pa. Sabay ngisi niya at haplos ng hinlalaki sa pisngi ko. Anong pangalan mo, Iha? Ivy po. Nanginginig sa takot na sagot ko. Mukhang halang ang kaluluwa ng matandang lalaki at sanay sa iligal na gawain. Ivy. Maganda. Parang ikaw. Ilang taon ka na? 18 po. Ngumisi ang matanda at sumipol naman ang tatlong lalaki. Mas lalo lang akong kinilabutan. Para silang mga demonyong nagkatawang tao. Batang-bata nga. Sariwang-sariwa. Sige na. Dalhin niyo sa katabing kwarto at ilak ang pinto. Utos ng matanda. Boss, hindi ho sa kwarto niyo? Tanong naman ng lalaking mahaba ang buhok. Hindi, may plano ako sa kanya. Wala yang karanasan kaya kikita ako ng malaki sa kanya bukas. Paano kayo nakakasiguro na wala pa itong karanasan? Baka mamaya ginugoyo lang kayo ng mag-asawa. Mas mainam kung tikman niyo muna. O kung gusto niyo, kami na lang.
Suhestyon pa ng lalaking may hawak sa akin. Huwag po! Nahihintakutan na sabat ko. Tiningnan naman ng masama ng matanda ang tatlong lalaki. Hindi nila ako gogoyoin dahil alam nila kung ano ang mangyayari sa kanila. Kaya ipasok nyo na sa katabing kwarto yan. At huwag kayong magtatangka kundi malalagot kayo sa akin. Yes, boss. Halos sabay-sabay na sabi ng tatlo at nilabas na ako sa kwartong yun. Parang awa nyo na. Pakawalan nyo na po ako. Maawa po kayo sa akin. Palahaw ko habang pakaladkad nila akong dinala. Sa gilid ng luha ang mata ko ay nakikita kong ilang mga babae na maiiksi ang damit. Pero hindi gaya ko ay parang wala silang takot at sanay na sa lugar na ito. Nang makarating kami sa isang pinto, ay binuksan nila ito at halos pabalibag akong pinasok sa loob. Mabuti na lang ay nakahawak ako sa isang bedpost. Narinig ko ang pag-click ng pinto. Tanda na inilak nila ang pinto sa labas. Patakbo kong nilapitan ang pinto at kinalampag. Parang awa niyo na po. Pakawalan niyo ako dito. Sigaw ko. Hinawakan ko pa ang doorknob at pinihit-pihit pa ito. Tulong! Tulungan niyo ako. Parang awa niyo na. Tulungan niyo ako. Ilabas niyo ako dito. Sigaw at kalampag ang ginagawa ko sa pinto. Nagbabaka sakaling may magbagandang loob na tulungan ako. Pero hanggang sa manakit na ang lalamunan at kamay ko, ay wala pa rin anumang pagkilos sa kabilang pinto. Nahahapong sumandal ako sa pinto at padaos-dos na umupo sa sahig. Pinagdikit ko ang mga tuhod at niyakap habang tahimik na umiiyak. Nagising ako sa sinag ng araw na tumatama sa mukha ko. Dahan-dahan kong minulat ang mata. Hindi pamilyar sa akin ang kisaming namulatan. Iginala kong paningin ko. Hindi pamilyar sa akin ang kwarto. Inalala kong nangyari kagabi. Ang pag-uwi ko ng bahay at pagpapasuot sa akin ni Chang ng maiksing damit. Ang pagsakay namin ng tricycle hanggang sa makarating kami ng bayan ng Konsolasyon. Ang pagpasok namin sa makitid na daan sa gilid ng beer house. Ang dalawang lalaki na kausap ni Chong. Ang pag-iwan nila sa akin ni Chang Linda sa dalawang lalaki. Yung matandang kalbo na malaki ang tiyan. Kumalabog ang dibdib ko at bumalikwas ng bangon. Binenta ko kagabi nila Chang Linda at Chong Oka sa matandang kalbo. Tumayo ako, tinakbo ang pinto. Pinihit-pihit ko ang doorknob pero nakalak pa rin ito. Naalala ko. Napagod at nanakit na ang kamay ko sa kakasigaw at kakakalampag ng pinto pero wala man lang nagbukas. Lulugulugong bumalik ako sa kama. Medyo mahapdi ang mata ko sa kaiiyak kagabi at siguradong mugtong-mugto na. Nilibot ko ang mata sa buong kwarto. Tiningnan kong bintanang kapis. Sinubukan ko ng buksan kagabi yon pero bigulang ako. Dahil nakakandado ito sa loob. Pero baka may tao sa labas. Pwede akong makahingi ng tulong. Tila ako nabuhayan ng pag-asa at patakbong tinungo ang bintana at sumilip sa butas na naroon. Pero muli akong nabigo nang tumambad sa akin ay masukal na damo. Mukhang nasa bahaging likod ng bahay ang kwartong to. Lulugulugong bumalik ako muli sa kama. Napapitlag pa ako ng tumunog ang doorknob. Danda na may papasok. Sumiksik ako sa headboard ng kama at niyakap ang tuhod. Kumalabog sa kabahang dibdib ko. Pumasok ang lalaking sumalubong sa amin sa hagdan kagabi. May dala siyang tray na may lamang pagkain. Hindi niya isinarado ang pinto, pero meron namang lalaki na nakaabang sa labas ng pinto. Iba yun sa dalawang lalaking halos kalad ka rin ako kagabi. Nakangisi ang lalaking may dalang tray na lumapit sa akin. Gising ka na pala. Magang-maga ang mata mo pero di bale, maganda ka pa rin naman. Ani at sabay silang tumawa ng lalaki sa may pinto. Napalunok na lang ako. O heto pagkain, kumain ka. Kailangan mong magpakabusog dahil mamaya tsak na mapapalaban ka. Dugtong pa niya na muling tumawa. Nilapag lang niya ang pagkain sa kama at muli akong tiningnan habang nakangisi. Kinilabutan ako sa mukha niya. Jackpot talagang yayari sa'yo mamaya. Bukod sa ang ganda-ganda mo. Sariwa mo pa. Kung hindi nga lang ako yari kay boss, gusto kong ako muna ang una sa'yo Sigurado. Matutuha ako nun. Nanginig ang katawan ko sa takot at pandidiri dahil sa sinabi niya. Muli na naman pumatak ang luha ko. Diyos ko po, ano ba itong nangyayari sa akin? Tumawa ang lalaki. O kita mo, wala pa nga akong ginagawa sa'yo, nanginginig ka na. Sa ligaya ba yan o sa takot? Hindi ako sumagot, nakakatakot ang tawa nilang dalawa. Gago, malamang sa takot, ang pangit mo kasi. Sabi ng isang lalaki na nasa pinto. Pero mas pangit ka dahil kulang ka ng ipin, gago.
Bira niya sa lalaki at sabay sila muling tumawa. Kumain ka na, ganda. Baka gutom ka na. Hayo ng banyo, baka iihi ka na. Maghilamos ka na rin. At kalat-kalat ng makeup mo. Nakangising sabi niya sabay turo sa pintuang naroon. Hindi ako sumagot o gumalaw man lang. Hanggang sa makalabas na ang lalaki at muling nilakang pinto. Ilang sandali kong tinitigan ang pagkain na nasa tray na nakalapag sa kama. Sinangag yun na may tapa at itlog. At isang basong malamig na tubig. Bigla akong natakamat na gutom. Pero nagdadalawang isip akong kainin yun. Baka mamaya kung anong nilagay nila. Pero naisip ko rin. Paano ako tatakas kung nangihina ako sa gutom? Baka hindi ako makatakbo. Hinila ko ang tray palapit sa akin. Bahala na. Wala naman sigurong lason to dahil papakinabangan pa nila ako. Agad ko nang kinain ng pagkain. Ngayon ko naramdaman ng gutom dahil sa kaba at takot. At least matinong pagkain ang binigay nila. Mabilis kong naubos ang pagkain at pati ng isang basong tubig. Pagkatapos ay pumasok na ako sa banyo para umihi at maghilamos. Tiningnan ko ang mukha ko sa lumang salamin na naroon. Wala nang make-up pero ang pamamaga ng mga mata ko ay halata pa rin. Wala ni anumang gamit sa loob ng banyo maliban sa isang sabon at shampoo nasa sachet. Timbang malaki at tabo at deflash na bowl. Paglabas ko ng banyo ay saktong bumalik ang lalaking naghatid ng pagkain. Kinuha niyang walang laman na tray. Ngumisi siya sa akin. Magpahinga ka na dahil mamaya mapapasabak ka sa puyatan. Ngising-ngising sabi niya at lumabas na ng pinto at muling nilakang pinto. Kagat-labing umupo ako sa kama at mabilis na pinahid ang muling tumulo na luha. Walang maitutulong ang pag-iyak ko. Kailangan ko makaisip ng paraan para makalabas dito. Dahil mukhang malabo na may tutulong sa akin. Ang mga babae sa labas ay mukhang sanay na sa ganitong gawain. At dito rin siguro sila kumikita ng pera. At di ko hahayaan na babuyin lang ng kung sinong katawan ko. Sa lumipas na mga oras hanggang sa muling maggabi ay nakaupo lang ako sa kama habang yakap ang tuhod at nag-isip ng paraan kung paano makakatakas. Muli akong hinatira ng pagkain pero hindi ko naubos yun dahil nawalan ako ng gana. Maya-maya lang ay may pumasok na dalawang babaeng maiksi ang mga suot at makapalang make-up. May dala-dala silang damit at makeup kit. Hinagis ng isang babaeng ngumunguya ng bubblegum ang damit sa kama. Magbihis ka na at huwag kang babagal-bagal. Mataray na sabi niya, kagat-labing dinampot kong damit at pumasok sa banyo. Kinakabahan man ay sinuot ko na rin ang damit. Gaya ng damit na pinasuot sa akin ni Chang na hinubad ko ay maiksi din ito at halos kita ng kuyukot. Mas mababa nga lang ang neckline nito at kita ng cleavage ko. Napalunok na tumingin ako sa salamin. Hindi ko gustong nakikita ko sa salamin pero wala akong magagawa. Kailangan kong sumunod dahil baka kung anong gawin nila sa akin. Humugot ako ng malalim na hininga at pilit pinatatagang sarili kahit halos gusto nang lumabas ng puso ko sa lakas ng kalabog. Ano ba? Bilisan mo dyan! Sigaw ng babae sa labas ng pinto at kinakalampag pa ito. Oo, palabas na. Sagot ko. Binuksan ko ang pinto at bumungad sa akin ang dalawang babae na nakataas ang kilay. Hinagod pa nila ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Siguradong tiba-tiba na naman si Boss Tano mamaya. Baka maging favorite pa nga to ni Boss eh. Hanang isang babae at ngumisi. Umirap naman ang babaeng ngumunguya ng bubblegum. Bilisan mo na. Ayusan mo na siya. Tumalima naman ang isang babae at nilagyan na ng makeup ang mukha ko. In fairness, ang ganda mo ha. May lahi ka siguro no. Ani niya. Hindi na lang ako sumagot pero tama naman ang sinabi niya. Ang mama ko kasi may lahing American. Kalahating Amerikano daw kasi ang lolo ko. Ang unang asawa ni Lola na tatay ni Mama. Namatay ito bata pa daw si Mama dahil nagkasakit. Nag-asawa uli si Lola at anak niya sa bagong asawa si Chang Linda na nilagay ako ngayon sa kapahamakan dahil sa pera. Natitiyak kong walang nakakaalam sa mga malalapit sa akin sa buhay ang nangyayari sa akin ngayon. Mama, kung nasan ka man, gabayan niyo po ako. Huwag niyo po akong hayaang mapahamak. Hopak! Sus, ganda mo te. Siguradong pagkakaguluhan ka mamaya. Tuwang-tuwang sabi ng babae at binalik na ang makeup kit sa lalagyan. Mas lalo akong kinabahan sa sinabi niya.